Masita. Okay? Observe natin. Medyo tingin-tingin na nga tayo eh. Okay, pwede ba natin ano lang po, yan? Papunta sa gitna po. Yan. Konti-konti lang po yan. Mga isang hinga. Yan. Salamat po sa inyong operasyon. Okay. Hindi naman sa ayaw mo sa katabi mo. Okay. Kailangan natin sumunod sa tuntunin ng pinag-uutos. Okay? Okay, so saan na kayo? Okay, sa mga nasa tahanan po nila, magandang umaga po sa inyo at sa mga kaibigan namin sa FB at sa mga kapatid sa buong mundo na makakarinig ng araw nito. Magandang pagpapalang umaga at araw sa inyo. So, ganun din sa atin ang mga narito. At sa mga bagong dinala ng Panginoon dito, pwede po pakitaan sa inyong kanang kamay para po naman kayo ay aming makita. Bago lang kayo nasa ito. Yung bago ay mga ngayon po. Ngayon lang? Ngayon lang. Dati ka gumawa. Naamal na mga dito. So, welcome po kayo dito. Malaman ko kayo oras na sambahan ng pinagdadalusan ay welcome po kayo dito. Amen. Okay, nasan kayong aking bibigyan? Ayun, Ate Esther. Meron nga. Nahanap ka, Ate Nena ni Yung Pastor. aking puso, hindi lang siya, siyempre, iba nating mga kapatid na dinala po dito ng Panginoon. Palakpakan natin sa Lord. Sa mga bago at dati na, alam mo ba kung bakit tayo nandito? Hindi naman sa gusto ko. Dati mo, dati ka ayaw mo pumunta rito. Kahit anong iyaya sa'yo. Amen? Kaya lang, dahil mahal tayo ng Panginoon, ay gumawa siyang maraming kapamaraanan para tayo ay maparinig. Maparito. Okay? Salamat sa Panginoon dahil merong angel of the Lord, angel of God, na naging representative sa'yo para ka i-encourage, i-invite, at mauwing sa pagdalo mo sa panambahan dito. Amen. Pero ginamit ng Diyos sa'yo. Yes. Yung palawagan ng Diyos sa ating lahat ay kapamaraanan ng Panginoon. Lagi natin sinasabi, mayroon kong dalawang uri ng pagkatawag ng Panginoon. Ito po ay pangkalahatan na tinatawag niya ang tao, kaya gumagamit siya ng, kumbaga ng representative, visible form upang imbitahin ka. Kaya ngayon maganda nag-invite sa'yo, paunlakan mo hindi yung nag-invite sa'yo. Yes. Amen? Amen. At sabi nga natin, pangkalahatan at espesipikong natatanging pagkatawag ng Diyos. Kung meron mang plano ang Diyos sa'yo, yun yung sinasabi natin. Amen? Ibig sabihin, bakit ka nandito ngayon ay hindi dahil yan sa sarili kong paraan. Sabi mo nga kanina, ayaw mo naman talaga nun. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil ikaw at ako napaka-imposible nga. Diba? Taliwas ang gawain ko ng araw sa gawain ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, talagang napakabuti niyang Diyos. At palagi sa aking buhay, sa nakikita ko, yung nakaraan ng aking buhay ay hindi ko pwedeng hindi pasalamatan ng Panginoon sa buhay ko at sa pamilya ko. At alam ko naman kayo din kayo. Amen? Kaya naman ako po ay hindi nagdadalawang isip na kapag may mga pagkakataon sa buhay ko na sabihin na natin, ganoon din naman sa buhay ninyo, na hindi magandang mga pangyayari, ay siguro yung unang
pagtansya ng aking kaisipan ay negatibo, pero sa dulo, naiisip ko na dahil nasa tinawag ako, sabi ko sa kanya, magkano mo tinawag ka? Alam ko, ngayong Diyos na tumawag sa akin at sa inyo ay hindi ako, tayo, pababayaan. Amen? Tinawag din. Halimbawa, sa taong ito, sa pagharap natin, lahat, sa taong 2021, kung kung tatayaan. Baka tumama eh. Baka mamaya ako nagmawag. So, balato pala. Amen. So, pagharap natin, di ba, nung last year, 2020, opya. Amen. Eh, napaka-negatibo nung nangyari, January pala. Di ba? Positibo ang isip mo eh, pero biglang naging negatibo dahil doon sa mga pangyayari. Amen? Naranasan natin buong taon, pero salamat sa Panginoon kasi kasama yun sa istorya ng buhay natin. Sino naniniwala natin? Ang buhay ng tao, hindi lang po yan, hindi lang po yan masasaya. Amen? Hindi lang po yan magaganda. May mga pangit din at malulungkot na pangyayari sa buhay natin. Yun kasi nagpapakumpleto ng ating pagkatao. Amen? Sa maraming pagkakataon, doon po tayo hinuhubog ng Diyos. Amen? Diyan pa kayo? Amen. Pa. So, dahil sa itong taon na ito, hindi natin alam eh kung ano mga susunod na mangyayari. Tama. Pag nanood ka sa TV, nakinig ka ng balita, pakita mo sa mga bahayagan, eh, madi-discourage ka lang eh, bilang tao, di ba? Bakit natin hindi lahat ng pwedeng mangyari sa taon na ito, ipagkatiwala mo sa Diyos? At kumbinsihin mo yung sarili mo, ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos dahil tinawag ka. Amen. Diba sabi nga doon sa aklat ng mga awit, wala pang lingkod ng Diyos na kinabayaan ng Diyos. Amen. Sakot na lahat ngayon pati ikaw. Amen. Hindi niya tayo, di ba? Lagi nga natin kino-quote pero kino-question din natin ang Panginoon. Akala ko ba, Lord, sabi ko sa aklat ng Hebreo, hindi mo ako iniwan, hindi ko pabayaan. Bakit ako gano'n? Bakit ako ganito? Amen. Ipapaalala natin palagi sa ating buhay na ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Pakalahatan, tinawag ka ng Panginoon dahil meron siyang palagi din natin sinasabi, plano. Amen. Alam ko, may plano sa iyo, Diyos? Amen. Ay, alinaw naman. Ako lang. Siya lang nakakaalam, huwag natin pakialaman. Ang problema kasi, pinapakialaman natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Ano nangyayari? Nauuwi tayo saan? Sa kalungkutan, sa kabiguan. Pinakialaman natin, nanagaw natin yung ballpen o panulat ng Diyos sa istorya ng buhay na gagawin niya sa iyo. Wow. Amen. Amen. Inagaw yung panulat eh. Ikaw na nagsulat in your own ng iyong buhay. Ang ligaw. Napariwara. Sino dito napariwara dati? Amen. Pag tayo, di ba sabi, tunay sa Diyos ang magagawa. Lagi mo sinasabi, pwede naman yun yung subukan eh. Pwede natin subukan yun kasi, di ba, nature ng tao. Kaya lang siya maniniwala pag naranasan niya na. Amen? At alam mo, napakabuti ng Panginoon. Yung kanyang biyaya, yung kanyang kabaitan, yung kanyang pagpapasensya, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pagmamahal, ay walang anumbas. Amen? Kaya naman, kapag sa pagharap natin sa taon na ito, mga kapatid, isip natin sa puso natin at isipan natin na tinawag ka ng hindi na mababayaan. Amen. Amen? May isang kwento sa Bible, alam mo, salamat sa Panginoon kasi yung istorya ng nakaraan, nasulat. Amen. Ang problema naman natin mga tao,
Yung nasulat, hindi natin binabasa. Kaya maraming tao, hindi alam ang nakaraan. Amen. Na kung saan, ayun nga, itong taon na ito, kahit ano ang mangyari, kahit ano ang harapin mo, magpatianong ka lang. Yes. Amen. Amen, Lord. Di ba yung mga pelikula, parang istorya, di ba? Istorya nun. Kalimitan yung bida, binubugbog sa di ba? Pero nakakaligtas pa, tignan niyo yung parang dualism. Di ba? Ganda yun. Bida eh. Kaya dapat, sabi nga ni Bishop Jorge, dapat bida tayo, huwag tayo maging kontrabida sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Kasi pag nilabanan natin yung kalooban ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, para ka lang sumisipat saan? Sa tungli, sa tulos. Wala sa tab ka lang. That's why many Christians, o tayo mayo, ay andun sa circumstansya na siya ay nasasaktan, nahihirapan. Bakit? Kaya nga, pagka ganun yung ating sitwasyon, dapat tayo ay may evaluation. Amen? Baka mayroong problema sa'yo. Baka may problema yung pagsunod mo sa Panginoon. Kung bakit ikaw, tayo, ay nandun sa circumstansya ng buhay na hindi maganda. Huwag mong mamalitin yun. Dahil bahagi yun ng buhay natin. At huwag kang malungkot. Sabi mo sa kailangan mo, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Samahan mo ng praise the Lord. Parang kataya tayo, Pastor. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Amen? Amen. Sino nakakilala kay Gideon? Yung Tagalanggam. Okay. Gideon, try ka ng pedicab. Nabiyahe na si Gideon. Si Gideon ay isa sa nakakatawa itong tanong ito eh. Parang ikaw. Ang daming tanong. Amen. Si Gideon po ay isa siyempre sa tinawag ng Panginoon para sa isang natatanging gawain. Kasi gano'n nga, maaaring sa unang tinawag tayo pangkalahatan ng Panginoon. Inani ka, sa din sabi, inani ka. Doon sa mga magsasaka, sino dito yung may background sa agriculture? Wala, hindi tayo kakain. Ay, sinunod. Diba yung mga magsasaka, pag nag-aani sila ng kanilang mga inani, yung mga nagbubuod po sila ng pagtanim para sa susunod na taniman. Tama? So, binubuod nila yun, mga magagandang klase. Ganon din si Lord. Nagbubuod siya ng mga, sabihin na natin na, actually, hindi potential ang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung kagalingan mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso ng tao. Dahil gaano man ikaw kagaling, katalino, kalakas, kayaman, kung hindi tama puso natin, wala rin. Amen. Si Gideon po ay binigyan ng pangalan Jerubbaal and Jerubesheth. Hindi siya nagmumura. Siya ay isang military leader o judge ng kanyang time. Noong panahon ng 1380 hanggang pababa po kasi paatras po bilang ng panahon before Christ. Hanggang 1000 BC. Okay, yung mga panahon na yun, before Christ po yun, wala po si Jesus. Siya po ay propeta din. Noong panahon ng mga hukog, wala po mga hari, mga hukog lang. Yes. Sa kanila dinadala yung mga issues, yung mga usapin, para sila po yung mga humahatol. Who's calling and victory over the Midianites. Ito sabi, may mga involved na tao sa buhay ni Gideon. Yung mga Midianita, Amalekita, na nangbubuli sa kanila ng kanilang panahon. Kasi dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ang daming mga pagkakataon, di ba, from Egypt, nagsimula, 430 years, sa Assyria, sa Babylon, mayroon pa mga bansang sumakap sa kanila. Dahil sa kanilang, kumbaga bumabalik sila. Ang issue kasi dito, yung napakatinding kalaban ng time nila yung pagsamba sa mga idols.
sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila at pinasakop sila sa bansang Midianita at saka Abelisita. At chapter 6 po yan ng Book of Judges. Yun yan, nagbubuli sa kanila. At dahil nga itong Panginoon ay laging nakatunghay sa kanila para ngayon, pinanonood ka ng Panginoon kung nakikinig ka ba o hindi. Diba? Ano siya, parang, siyempre, pagka hindi maganda ang sitwasyon ng buhay mo, dadaing ka. Sino dito laging dadaing? Bukod sa daing nagreklamo. Nature ng tao yan eh. Walang masama kung ang Diyos ang pag-usap mo. Okay? So, yun po yung ano nila. Si Gideon po ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Daw. Takot. Parang tayo, di ba? Parang si Tomas na kahit binansahan siyang Tomas na mapag-alinlangan yung isang disipulo ng ating Panginoon. At ang dami niyang tanong. He was a man who questioned God's plan. Tinanong niya yung mga question yung plano ng Diyos, hindi siya naniniwala. Pero later on, sinunod niya din yung kalooban ng Diyos. Pero hindi naging madali yun para sa kanya because of his situation sa buhay. Parang ikaw, di ba? Nung tinawag ka ng Panginoon, hindi ka agad nag-response, hindi ka agad tumugon doon sa tawag sa iyo ng Panginoon. Pagkos, dumakan pa yung mga panahon at dumaan sa maraming pagsubok ng buhay, tsaka mo lang naisip, na-realize na ikaw ay tinatawag ng Panginoon. Amen? Basahin natin yung istorya niya. Sa chapter 6 ng Book of Judges, para basahin ko lang siya ng tapos pakinggan niyo po Hanggang 24 lang, 1 to 24. Sabi dito, tumalingkod na naman kay Yahweh ang bansang Israel. Ito na naman. Kaya kinakantahan ni Lord itong bayang Israel dyan. Kinakantahan nila niya. Kana naman. Kasi ulit sila tumatalikod sa Panginoon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan ang laging kalaban. Okay, sabi niya, kaya sila ipinasakop niya sa Madian sa loob ng 7 taon. Inalipin na naman sila for 7 years. Sa buhay natin, kahirapan, kalungkutan, kawalan, diba? Yan yung mga nagpapahirap sa atin. Amen? Walang kapayapaan ng isip. Experience mo ba yan? So, yan yung mga pagsakop sa atin ng kaaway na hindi nakikita. So, 7 years mahirap, 7 taon pang naghihirap. O siguro iba sa atin, 30 taon na naghihirap. Naghihirap saan? Hirap ng loob. Saan? Sa pamilya niya. Saan? Sa araw-araw na buhay. Amen? Sa karamdaman or iba't ibang sitwasyon ng buhay. Amen? Nagsilang to. Nagsilang yung yun nga sa Babylonia. 70 taon Peksi ng peksi. No? 70 years Jeremiah, di ba, nakakonquer ng Babylonian yung Israelites. 70 years naman. So, nung tumalikod sila, tingnan niyo si Lord, no? Hindi siya konsentidor talaga. Pag may ginawa ang Israelita, sinusuheto, tinutuwid ng Diyos yung kanyang anak. Sino dito yung mga magulang? Taas mo. Nangyang tatay. Ayan. Diba pag ang mga anak natin ay nagkabalik, natutuwa ka ba? Wala, di ba? Hindi ka natutuwa. Nakukonsumi ka. Amen. Iba nga sa atin, naubos na po, saka naubos na. Dami mo lang sinabing salita sa anak mo. Diba? Para lang sila ituwid. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Amen. Lagi siyang nagsasalita sa atin lahat dahil ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay para sa kabubuti natin at sa iyong sarili o magandang kapakanan sa buhay. Kaya ang problema ng Israelita, ayun nga, pabalik-balik sila dun sa kanilang kasalanan Amen? Kaya naman ng Diyos, sabi nga dito, pinahintulutan ng Panginoon na sila ay sakop na naman ng
Midianites, o Madian. Hindi makalaban sa Madianita, hindi Madianita. Midianite sa ano eh, pakiano nga po Eman sa Bible natin dyan sa English. Madianita ang mga Israelita at napipilitan silang magtago sa mga kuweba sa kabundukan. Yung mga Kristyano nagtatago sila hindi sa kuweba, hindi sa kabundukan. Sa sarili nilang mga tahanan. Ayaw nilang lumabas dahil hindi ko alam kung anong problema. Pero salamat sa Panginoon, every Sunday, dinadala ka na, lumalabas ka sa kuweba mo. Amen? Hindi comfort zone mo kuweba. Mahina pang buhay sa loob ng kuweba. Amen? Malamok. Ang comfort zone yung tahanan natin. Napilitan sila magtago sa mga kuweba, sa kabundukan. Bakit? Kasi hindi nga sila makalaban doon sa Madianite. Pagkatapos, verse 3, pagkatapos maghasik sa kanilang mga pukirin, nagtatanim sila ng ikabubuhay nila, sinisira naman ng mga Madianita. Kumbaga parang trabaho ka ng trabaho, walang nangyayari sa'yo. Amen? Kasipag-sipag, nag-overtime, 24 oras nagtatrabaho, pero walang nangyayari sa kita. Wala din. Okay? At iba pang tribo sa lugar na yon. Verse 4, humihintil doon ang mga ito at tinatambayan. Nagtatanim ng mga Israelita, tinatambayan ng mga Madianita. Pag natanim na, talagang binubuli sila. Pag natanim na, sinisira, wala silang tinitira. Sinisira ang mga pananim hanggang sa timog, sa paligid ng Gaza. Wala silang itinitira ano ba na maaaring pakinabangan ng mga Israelita, pananim, lupa, baka o asto. Verse 5, natulog nila sa paninira ang kanilang mga baka at mga kamelo na hindi mabilang sa dami. Walang magawa ang mga Israelita, kundi dumain sila kay Yahweh. Naman talaga tao eh. Dumadaing sa Diyos kapag kailangan na ng tulong. Hindi naman masama yun, pero dapat huwag natin hintayin yun. Lagi na lang paglapit natin sa Diyos, dahil halimbawa, sa magulang mo, pagpunta mo sa magulang mo, dahil pagpunta mo sa magulang mo, dahil puro dahil. Amen? Kahit magulang mo, ano naman, dahil ka ng dahil. Amen? Kahit ibang tao, ganun, lagi na. Ito si Boy Daing. Ayan na si Boy Daing. Amen? Hindi mo siya magduwain. Alam natin, kapag katama yung ating idinadaing, ating mga panalangin, hindi naman tayo pahihindihan ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. So, mahal ka ng yan, mahal ka ng Diyos. Verse 7, nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madianita. Ano mang buhay natin kung ng pahirap? Iba sa atin, maganda naman ang buhay. Pero dumaan tayo sa mga buhay na pahirap. Amen? Mahirap na buhay. Sila'y pinadalhan niya ng propeta. Actually, unnamed prophet po ito. Hindi nga binanggit dito kung sino propeta ito. At ipinasabi, pero may nagsasabi, Samuel, kasi si Gideon, i-consider na prophet din. Sabi ko nga kanina. Sila'y pinadalhan niya ng propeta. Ano binanggit niya sa verse 8? The Lord sent a prophet to them. Parang binanggit talaga. Inialis ko kayo sa pinaalala ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na itong mga Israelita na ito ay inalis. After 430 years ng kanilang pagiging alipin sa Egypt, pinalaya sila doon. Kaya problema kasi may mga ang dami na ng tao ng panahon na yun. Iba hindi naman sumama doon sa pag-alis eh. Sa Exodus, hindi sumama. Nasanay na sila sa buhay na parang, diba may mga tao nasanay na sa buhay na sanlibutan. Sanlibutan kasi masarap. Masaya. Diba? Magagawa mo kung anong gusto mo. Amen? Lahat ng bawal, nagagawa, okay lang sa'yo, without permission. Pero hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya itong mga Israelita from Egypt pa lang hindi na sumama. Amen? Pero gusto ng Panginoon ialis sila doon. Kaya nga maglalakbay sila, katakot-takot na naglabong-labong ng mga leader na nasa unahan nila. Amen? So, inaano natin yung background para maintindihan natin. Kasi kaya sa sinulat, meron siyang kahilantulan sa buhay natin sa panahon natin ngayon.
Amen. Napakaganda po na ma-enjoy niyo po yung istorya ng Israelita. Kaya dapat nagbabasa po tayo ng lumang tipan. Inaalala ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na inaalis sila sa Ehipto. Iniligtas ko kayo, verse 9, sa kanilang pang-aalipin. Hindi na aalipin ko sa'yo. Wala naman, pastor. Meron. Ano yun? Kasalanan. Yes. Amen? Right. Minsan oras. Nalipin ka ng oras. Yes. Amen? Sa lahat ng inyong kaaway, nalupit ninyo sila at binigay sa inyo ang kanilang lupain. Verse 10, sinasabi ko sa inyo na ako si Yahweh. Dakip ang habiling huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosa ng mga Amoreo, ngunit hindi kayo nakinig. Amen? Dahil sa hindi pakikinig, pagsuwayin ng bayan ng Israel, bumalik ulit sila doon sa zero, back to zero. Inalig nila naman sila. Grabe yung siguro yung naging nito, yung emotional, lagi silang natatakot. Bakit? Ang dami, sabi, hindi niya mabilang sa dami. Ayaw palang binabanggit, ha? O doon sa tao, sa Madyanita, napakarami. Kukunti sila. In verse 11, dumating si Oprah, hindi yung yung si Oprah. Pangalan ng anghel yun. Anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas, tatay ni Gideon, nakabilang sa lipi ni Abiser. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang umigit noon at nagtatrabaho ng trigo sa pisaan ng ubas. Nagtatrabaho, patago. Patago ang kanyang pag-iit at baka siya makita ng mga Madyan. Imagine mo yun. Pwede hindi lang baka kumakain. Kumakain lang, tingin-tingin siya na parang adik. Diba? Nagtatrabaho ganun din. Walang kapayapaan. Na-experience yun na yan. Walang kapayapaan sa isip. Amen. So verse 13, verse 12, sabi niya, nilapitan siya ng Yahweh at sinabi sa kanya, suma sa iyo, siya, sa kanyang kanan mo. Suma sa iyo, siya. He is with you. Amen. Ang matindi pa dito ang translation pinanggit. Then the angel of the Lord appeared to him. Yung mga pagkakataon, may lumalabas ang anghel sa buhay natin. Amen. Ginagamit siya sa iyo. Amen. Ang tawag dyan, theophany. Sabihin natin, theophany. Theophany. Ang ibig sabihin, it is an appearance of God in visible form to man. Okay. Meron pa isa, Christophany, kasi si Jesus, physically visible nakita ng mga tao. Noong Old Testament, wala namang nakikita talaga. Pero may ginagamit na angel sa Lord para maging representative, para maging visible. Kasi yung mga Israelita noon, hindi naniniwala pag hindi nakikita. Kaya sila gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Inaanyo ang Diyos. Amen? Kasi tinig lang eh. So sabi niya, He is with you, mighty warrior. Sabi mo sa akin, magkano mong mighty warrior? Mighty warrior. Hindi natin basa. So bagot si Gideon, bakit ganito ang, ito na, nagtanong na. Bakit ganito, verse 13, ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Parang sinasabi, kala ko ba Lord, pag naging Christian ako, gaganda buhay ko. Hindi ka naman nilipat. Iba yung nilipat sa iyo, spirituality, hindi spiritual life. Kasi gano'n yung iba na, kala ko gaganda buhay ko. Di ba? Balik na nga lang mo sa dati. Israelita talaga. Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Minsan natatanong natin sa sarili natin yun, di ba? Dami natin mga prayer, pero hindi. Parang walang action si Lord. Tulad nung ialis niya sa Ehipto, aming mga ninuno, ayun na rin sa kwento nila sa amin. Alam niya naman yung kwento eh. Kami pinabayaan na, grabe, no? Nasabi mo na ba yun? Pinabayaan ka ng Diyos. Kami pinabayaan na ni Yahweh. Kung hindi, bakit natitiis niya na kami pahirapan ng mga Madyanita? Ito, in verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka. Ang 14, ano sabi? Verse 14. The Lord turned to him and said, go! Sabi sa alawad kanan mo, go! Go! Go into the strength you have to deliver Israel from the power of Midian.
And I'm not sending you, sabi sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo kasi minsan ang Kristyano na-stuck. Yes. Amen, na-stuck. Ano na lang? Oo. Ano na lang? Pupunta pag linggo, ano ba kayo? Kasi buti nga nagsingko. Pagsimba, may pagkakataon at pribilehyo natin. Dahil itong natidinig natin dito, hindi natin matidinig sa labas. Iba naman, yung mga nasa kuweba, nakikinig naman ako ng radyo, nakikinig naman ako nanonood naman ako ng television. Hindi ako nakakalimot sa Diyos. Yan yung mga nasa kuweba. Amen. Karoon ng sariling mundo, hindi talagang buhay nila yung sa kuweba nila. Bahay din, representative ng kuweba. So sabi ng Panginoon sa kanya, buong lakas, gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Grabe, no? Kaya tingnan nyo si Gideon, no? Ayaw-ayaw pa namin yung tanong. Pero later on, siya pa rin yung ginamit ng Panginoon. Kaya ang buhay mo, hindi mo dapat anuhin niya, maliitin. Hallelujah! Dahil tinawag ka ng Diyos, mali natin, baka mamaya, tinawag ka pala ng Panginoon sa ibang natatanging gawain. Yes! Diba? Isang kasi, hindi naman ako marunong hindi naman ako marunong kumante, hindi naman ako marunong tuluto, hindi naman ako marunong magsalita. Kaya anong gagawin ko? Di mo po. Diba? Kaya problema, habang nakaupo ka, ikaw yung napakaraming siya. Ano ba? Para sa iyo? Daming nakikita. Wala ka nang ginagawa. Wala tayong ginagawa, dami pa nakikita. Amen. Nakikita niya yung dami ng dito siya. Si brother. Pa naman. Diyan pa naman. Wala ba lang? Dapat na security guard. Time na na. Okay pero. Hallelujah. Verse 15, sumugod si Gideon, paano ko maliligtas? Iba kasi tingin niya sa sarili niya. Paano niya maliligtas? Ang tinitingnan niya, yung sarili niya, lakas. Yes. Diba, Zechariah chapter 4, verse 6. Yes. Pakiano mo nga, sige po kay Eman, Zechariah chapter 4, verse 6, sabi niya, ang tagumpay ay... Amen? Basahin natin. Zechariah, sabi niya, malapit sa SM. Zechariah chapter 4, verse 6. Kita na. Para praise na lang, sabi niya, ang tagumpay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas, sa pamamagitan ng kanyang. Kaya naman ang tagumpay na binigay sa iyo ng Panginoon, nakamit mo yan, hindi dahil sa, siyempre, kasama yung pamamagitan mo, pero kasama din ang pagpapahintulot ng Diyos. Kaya di ba sabi niya, God is with you. Sinasamahan ka ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Siguro 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, diba? So he answered me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by strength or by might, but my spirit, says the Lord. Sa ibang translation, tulog. Sa ibang translation naman, sa pamagitan ng aking spirit. Sinabi sa kanya ni Yahweh, maliligtas mo ang Israel, pagkat tutulungan kita. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Lulupigin mo ang mga manyaninang ito na para lang pumapatay ng isang tao. Make the long story short, brothers and sisters, ang taon na ito, ang buhay na mayroon ka, ang kalagayan mo bilang tinawag, ay lakaran natin yung ating pagkatawag. Huwag kang lalayo, huwag kang kumbaga lilihis doon sa pagkatawag sa iyo. Dahil lumilihis sila ng daan eh. Kaya ano nangyari? Lumilihis din yung pagpapala sa buhay nila. Ano nangyari sa kanila? Naghihirap sila. Hindi natin alam ano, dito binanggit. Diba? Nabubuhay sila sa takot, pag-aalinlangan. Amen. Hindi sila makapagtrabaho. Dahil na sinisira, binabantayan talaga, nagkakampo doon sa malapit yung tama yung nila. Pag nakatanim na, bubulutin na. Kasama ng mga baka, kami, lahat. Amen. Grabe, no?
Ano kaya nararamdaman ng Israelita? Iba nga, halaman mo lang, pinutol nung ano eh. Galit mo pa naman ito. Bumili kayo, buhok kayo ng buhok. Di ba nagagalit ka na sa tabi mo pala? Sila, anong damdamin, meron tong Israelita na ito na sinasabi ng salita ng Diyos na mahal ng salita ng Diyos. Amen? So, alam niyo, napakabuti talaga ng Panginoon eh. Dahil talagang lagi siyang nagsusugo, lagi siyang nagpapadala ng katugunan doon sa sitwasyon na meron po tayo. Hindi talaga siya papayag na ano pa eh. Ano ba sa mga ano yan? Nagsasabi, matihado ba yun? Ano ba ano? Dihado, yamado? Llamado. Nagsasabi pa ba? Ano yan? Di ba dihado? Ay, dihado yung ano, yung kanyang bayan. Gusto niya, kahit na matigas siya po ng kanyang mga anak, yung bayang Israelita, talagang as in, gumawa pa rin siya ng paraan sa pamamagitan ni Gido. Kaya si Gido, sa Analisa, hindi na kilala. Si patay na yun eh. Renato del Prado. At yun yung si Gido. Si Gideon. Amen. So, grabe yung dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon, siyempre, pag tumalikod ka sa Panginoon, hindi magiging maganda ang iyong sitwasyon. Yes! Ito, pag tumalikod ka sa Panginoon, hindi magiging maganda ang iyong sitwasyon. Amen. Eh bakit naman iba, Pastor? Wala nga sa Panginoon eh. Mayaman. Doon lang, hanggang doon lang. Yaman lang. Yes. Pero Hallelujah! tunay na yaman, hindi Glory! kayamanan. Glory to God. Kundi si Kristo. Ano sabi ng salita ng Diyos? Di ba? Doon sa langit, walang naninirang kalawang. Di ba? Pero sa lupa, lahat ng bagay na mayroon ng tao, mawawala. Amen. At anumang meron ka, hindi mo rin madadala. Eh, kung mapamana ko naman sa ano, yes, oo, pero dadaan silang katulad ng Israelita sa hindi magandang sitwasyon ng buhay. Dahil nakatalikod eh. Pero kapag humarap ka sa Panginoon, yung series of blessing na ibinangako ng Panginoon sa mga anak niya, Yes. naranasan ng mga anak niya. Amen. Ganun din the same sa akin. Yung bang bagong blessing, palibago ko na naman, may kumakatok pa sa pinto. Yes. Amen. Dahil sumusunod ka sa Panginoon eh. Amen. Kasi kung gagawin ng Diyos, doon sa mga tinawag niya, ito sumpa-sumpa ang buhay, wala nang kikilala sa Kanya. Yes. Tama mali. Amen. Kaya ang gagawin ng Panginoon, pagkatama naman ang ginagawa ng mga anak niya, yung mga Kristyano, papalain niya yan. Di ba lagi kong sinasabi, as a parents, pagka maganda ginagawa ng anak mo, iyan mo yan eh. Ibe-bless mo yan, di ba? Alala ko nung, buhay patatay ko nung. Lagi akong binibilan ako ng naalala ko, may game watch nung pinitik naman ang buhay ko. Araw mga loko-loko para pa rin. Kami din, lahat kami loko-loko. O ano na binibili sa akin ng tatay ko? Kasi mabait ako rin. Hallelujah. Bata pa ako. Eh nung tumanda na, wala na. May sarili ng mundo. Ganon din sila eh. Ganon din tayo, di ba? Nagkaroon tayo ng sariling disposisyon sa buhay. Yung mga magulang, binabaliwala na natin. Kaya mga anak, kapag ka sinunod natin, yung mga magulang natin, tayo yung magpapalain. Yes. Amen? Kung ano yung ginagawa para sa mga anak, kung ano yung ginagawa ng mga anak ngayon sa mga magulang nila, yung din ang gagawin ng mga anak nila sa susunod na panahon. Kung matigas ang ulo mo, pasaway ka ngayong anak, yung magiging pamilya mo ganun din. Sabi ng Panginoon, kung ano yung panukat na ginamit mo sa kapwa mo, yung isaktong panukat na gagamitin sa'yo. Eh bakit pastor ako, mabait naman ako doon ah? Ewan ko. Amen. Tama. O ako naging suway na anak. Pinararamdam sa akin ng Panginoon, hindi para ako saktan, kundi para ipaalala sa akin ng Panginoon, anak, kanyang kating dati. Amen? Sino naka-experience nun? Yung ginawa niya sa mga magulang niya, nauulit ngayon sa mga anak niya. Hello? Kanya ako ba?
tahimik o tahimik. Talagang kasi ano eh, nararamdaman ko po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin lahat sa umagang ito. Kasi napakaganda ng istorya ng buhay, mga kapatid. Ni Gideon, pati ng mga Israelita. Ang sitwasyon nila Gideon, kasama si Gideon, salamat na. Bagamat, tingnan nyo, nung tinawag si Gideon, hindi naman siya ano eh. Kumbaga parang, wala kang kwenta yung taong ito eh. Pero ano eh, itong walang kwentang taong ito, lahat naman tayo, nung hindi natin nakikilala ang Diyos, wala tayong kwenta. Yes. Sino mag-agree po doon? Ako wala akong kwenta dati. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Yes. Binigyan niya ako ng saysay, binigyan niya ako ng kapatid. Thank you, Lord. Binigyan din sa atin. Yes. Hindi na maging instrumento ng Diyos para sa ikaliligtas ng kanyang sariling bayan. Yes. Amen. Ano yung sitwasyon? Ano yung pangyayari sa buhay ni Gideon? Sabi ko nga kanina, takot na takot, walang kapayapaan, hirap na hirap sa buhay. Eh ano pa naman mangyayari doon sa bayang Israel? Ikaw ba naman, hirap na hirap, takot na takot, walang kapayapaan. Masaya ka ba doon? Tingnan mo yung mukha na katabi mo kung masaya. Basta kung may pinagdadaanan ko. Hindi maipinta mo ka. Amen. Kasi may mga time gano'n, dito ka na nga sa simbahan eh. Katawan lupa na. Diba? Sino ba yung pinagdadaanan sa akin? Ako nga eh, pamiralit na naman siya. Hindi, okay yung kasi wala ka na pambayad, maglalasata ka pa, mag-shopping ka. May mga ganun, di ba? Wala kang pambayad eh. Maglalasata. Okay? Ang hirap ng buhay na gano'n. Alam niyo na, dumaan na ba kayo doon sa buhay na ayaw niyo mag-umaga? Ayaw niyo na bukas gusto niyo kailangan huminto na yung oras. Amen. Ayoko na ng bukas, Lord. Kasi yung pinabukasan, ang dami mong kakaharapin problema. Amen. Kaya ginagawa mo, pag nasa bahay ka, ayaw mo mag-umaga, tapos ang ginagawa mo, tumatakas ka pa. Pupunta ka doon sa bahay ng kaibigan. Tatlong araw ka doon. Tapos may text ka. Lilipat ka naman doon sa nanay mo na naiinis na sa'yo kasi nanay kang nandun. Diba? Amen. Palipat-lipat ka. Ganun yung naging buhay ng Israelita eh. Patalon-talon. Lakad ng lakad. Walang masumpungang katugunan sa mga dalangin nila. Dahil nga ayaw sumunod sa Panginoon eh. Amen. Amen. So, tingnan natin yung Gideon circumstances sa verse 11. Sabi niya, dumating si Oprah, mahal ni Yahweh, at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na kabilang sa lipig ni Abisel. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang bumili noon ng trigo o sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iig at baka siya makita, bububuin siya ng mga Madyanita. Yung Gideon circumstance sa mga kapatid, base dito sa yung pangyayari sa buhay o circumstansya o sitwasyon ng buhay ni Gideon, may tatlong sinasabi po dito. Ano yun? Kahirapan. Diba? Bakit? Kasi, nung panahon nila, sabi nga ng Panginoon, di ba lang kung saan doon, hindi nyo na kailangan magtanim eh. Diba sa Book of Genesis, nandiyan na lahat ng inyong pangailangan. Amen. Huwag lang kayong pupunta saan? Sa ibitaw kasi pakisilip ka po, bisita yata tayo. Asher po, pakisilip. Ito lang po. Natin po ba yan? Christmas. Pakikabig na lang po yung ating Hindi na, okay na, pakikabig na lang, Mr.
Ay, baliktad. Pasarado po, pasarado. Salamat po. Ayan. Assignment niyo po yan every Sunday. Dapat po may titignan niyo po pag may tao sa labas, para at least dapat po, ayun. Balikan natin yung sitwasyon. Tatlo po yung nakita ko. Ano yun? Kahirapan, pag-uusig, at kawalang kakayanan. Kasi napapagod na sila. Tatanim sila. Bubunutin, sisirain. Hirap na sila sa madaling sabi. At the same time, yung madyanita, yun nga, lagi silang binubuli. Wala silang kapayapaan ng panahon nila. Amen. Yan po yung given circumstances. Maybe, rahil, andyan tayo ngayon. Maaring nasa kahirapan tayo, hindi man pera, kahirapan ng loob. Amen. Kahirapan ng isipan, kahirapan ng buhay. Maaaring nasa sitwasyon ka na inuusig ka. Ano ba inuusig? Ng pamilya mo, diba? Ng kapitbahay mo, dito sa loob, ng kapatiran mo. Mahirap po yung buhay na yun. Pero minsan kasi, interpretation ng iba pag, halimbawa, nasabihan, hindi ka inuusig noon, tinutuwid ka noon. Amen, iba kasi, alam niyo, dapat, kung ikaw ay lumalakad doon sa tawag ng Panginoon, isa sa naging problema po nila mga kapatid, yung emotional aspect ng buhay nila. Ang dali po nilang magbago ng isip. Napansin niyo ba yun? Pabalik, kumbaga parang roller coaster po yung buhay nila eh. Iginhawa, maghihirap. Iginhawa, maghihirap. Tama? Ganun din minsan buhay natin. Bakit? Kasi, may mga problema na tayo dapat ayusin. Lagi nga natin sinasabi na ang buhay natin bilang mga mananampalataya ay ayusan ng buhay. Inaayos ng Diyos kung ano yung bagay na mali sa ating buhay. Meron bang inaayos ang ating Diyos, ating buhay? Amen. Dapat willing po tayo maayos. Amen. Amen. Kasi ang buhay po natin ay napakarami pang dapat ayusin. Ang problema kasi natin mga tao, lagi tayo nakatingin sa iba. Yun. Amen. Individual po, personal po, ang pag-aayos ng Diyos. Amen. Hindi po ito, kumbaga hindi ikaw si Jesus. Sabi nga ng isang nabasa ko, doon sa Crescendo Ministry, para tingnan yung kapwa mo sa pagbabagong dapat na maganap sa buhay nila. Ang dapat na maganap sa ating buhay ay yung tayo ang magbago. Amen. Dahil, di ba, sa ating natin sinasabi, na kapag tayo ay nagbago, magbabago ang nasa paligid mo. Dahil tayo, gusto natin magbago ang iba, hindi natin alam, kaya pala gano'n, hindi sila yung unang binabago, kundi tayo. Amen. Ayan po ba kayo? Halimbawa, may mga na-encounter kang tao na hindi mo gusto, pinintulutan ng misyon. Amen. Tapos pag-pray mo naman, Lord, asang na ako dito. Diba? Malapit na akong mabackslide to. Papatulang ko na. Diba? Hindi mo alam, pinadala pala sa'yo ng Lord yun para mabuhin tayo. Amen. Halimbawa, sa mga anak natin, hindi naman lahat ng mga anak natin, mababait. Pero salamat sa Panginoon, mga anak ko, ako, mababait. Hindi, bait ang anak ko, si Diyos. Praise God. Praise God. Lalo si Eman. Yes! Napakabait. Carlos. Si Carlos na. Sabi anak ko, wala tayo. Wala, absent yung blessing. Hindi, bumubuelo lang yan. Babalik na kay Lord yun. Amen. Isang araw, hindi kita natin. Amen. Hallelujah. Anak siyempre ng Panginoon. Pag anak ka ng Diyos, kahit anak mo, di ba? Talagang hindi exempted yan.
Hallelujah. So, nakita niyo po, nasa lamin ba natin yung buhay pero tayo dyan? Hirapan, pag-uusip, kawalan lakas, para wala ka ng kakayanan, imagine, tanim, bunot. Para sa buhay natin, gawa tayo ng para, kinabukasan, meron mong problema darating. Hindi na matapos-tapos ang kahirapan sa buhay. Hindi na matapos-tapos ang problema ang pinagdadaanan. Amen. Dami mo mga tab-tab yung pag nakakaaway. Amen. Mga chismosa. Kasi, alam niyo ba, part of persecution din yun kasi may mga nakikita sa atin. Minsan, amen. Kaya naman, alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon, nakita ng Diyos yun. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Kalagayan mo. Kung paano nakita ng Panginoon yung Gideon's circumstances, nakikita din ng Panginoon yung kalagayan mo. Kung mabuti na ginagawa natin, nakikita ng Diyos yan. May kaakibat na pangako pagpapala ng Diyos yan. Pero kung masama ginagawa natin, nakikita din ng Diyos yan. Amen? Alam ka namang pagpalain ka pag masama ginagawa natin. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Pag hindi ayos ang ginagawa natin, aayusin tayo ng Panginoon. At pag naayos na tayo, kasunod na ang pagpapala dito. Wow! Amen! Amen? Sino nakaka-experience ng gano'n? Amen! Hallelujah! Sunod-sunod, series of blessings, mga kapatid yung dumadating sa buhay. Kapag tayo po ay nagpaayos sa Panginoon. Sa madaling sabi, pinakita dito yung sitwasyon, pangyayari o kalagayan ni Gideon. Pangalawa, ano naman pinapakita dito? Yung Gideon's commission. Ano yung commission? Ito yung gahente. Hindi yun. Ang commission po at instruction para ikaw. Kung leader ka, ako, binigyan ako ng mandato kung anong gagawin. Kasi ang definition ng commission, an instruction, command or duty given to a person or group of people. Di ba may tinatawag na Great Commission? Ano yung Great Commission? Ano yung instruction? Ano yung instruction? Go Win souls. and win souls and making disciples. This is them to obey, di ba? And baptize them in the name of the Father, etc. etc. Commission. Amen? Nung tinawag ka ng Panginoon, may Great Commission na naganap. May mandato, may utos. Amen? Ano yung utos niya? Ang salita ng Diyos. Dati itong utos na ito, baliwala sa iyo. Hindi nga natin siya binabasa eh. Saan siya nakalagay? Sa mga altar. Amen? Hindi natin siya binabasa. Kaya naman wala tayong kaalaman, information about God. Who He is. Wala tayong kamalay-malay. Hindi natin alam, ang Diyos, nasa Kanya na lahat. Only in God. Amen? Tagapagkaloob ng pangangailangan mo, tagapagpagaling, solusyon, lahat na nasa Kanya. Dahil makapangyarihang Diyos siya. Amen? Sabi sa verse 12, nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, matapang na bayani. Sa verse ano yan, Kuya Eman? Okay. Sabi sa kanya, verse 12, then the angel of the Lord appeared to him, said, the Lord is with you, mighty. Meron pinag-isipang translation, mighty men of valor. Amen? So, itong Gideon's commission po nito, ay sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, ayun na nga, una yung sinabi, yung pangako ng Diyos kay Gideon at sa kanyang bayan. Dalawa po, God's promise and God's perception. Sinabi ng Panginoon yung instruction kay Gideon, ito yung gagawin mo, anak. Amen? Kaya lang, ang problema po kasi sa ating mga Kristiyano, yung Great Commission na naganap sa buhay natin, yung tinawag tayo ng Panginoon, nakilala natin ang Panginoon, ang dami ng mga bagay na pinapagawa sa atin, hindi natin ginagawa. At kung alin yung hindi mga pinapagawa, yun yung ating ginagawa. Amen. God's Commission. Halimbawa,
Ako, nung tinawag po ako ng Panginoon, ano po, ayoko po pastor. Sabi ko nga, meron ako inferiority complex. Hindi ako marunong magsalita, hindi ako nag-aaral. Pero lahat pala ng mga katangian, kakayanan ng isang tao, napapag-aralan. Pwede ikaw tumayo dito eh. Amen? Pero ang Diyos pa din po sa huli. Amen? Yung pinakahuling salita ng Diyos na gagawin mo ay magagaling sa Kanya. Kaya naman sabi ng Panginoon sa Kanya, the Lord is with you. His power is on you. Yung salita niya. Na sinasabi din sa iyo ng Panginoon, sinasabi sa akin ng Panginoon, ang Diyos ay sumasayo. Amen. Sabi ko nga uli sa kaliwat kanan mo, ang Diyos ay sumasayo. Ang Diyos ay sumasayo. Magiting na Kristiyano. Magiting na Kristiyano. Amen. Sinabing magiting, di ba? Parang sa Batangas, ano yung lugar ng mga magigiting? Nakalagay doon sa bayan ng mga magigiting, tama? Ay pupunta ng Batangas. God's commission. Laging may commission. Kaya huwag po tayo mga kapatid. Alam mo, Pastor, itong mister ko, ano kaya itong buwan? Meron pong commission. Merong appointed time si Lord sa buhay ng isang tao. Yes. Kahit nagano kasama yung asawa mo, mapalalaki, mapababae. Kahit nagano kasama yung mga anak mo, mapalalaki, mapababae. Yung panahon ng Diyos sa buhay nila. Kung paano nagkaroon ng panahon ng Diyos sa buhay mo, ganun din po sila. Huwag kang susuko, huwag kang maininip. Amen. At huwag kang magsasawang magpaalala sa kanila. Huwag kang magsasawang magpaalala, huwag kang magsasawang manalangin. Amen. At huwag kang magsasawang imbitahin sila. Sa lahat ng pagkakataon, huwag kang magsasawa. Sabi ko sa kaliwat kanan mo, huwag kang magsasawa. Bakit ko sinasabi yan? Kasi ang nature, ang katangian ng tao, madali po tayo magsawa. Tama? O, halimbawa, puro itlog ang ulam mo. Yan, tinagalis na ako pag-ilan. Tutukuhan na ako ng pakpak. Diba? Puro man, no? Di ba madali tayo magsawa eh? Kaya iba, magsasawa din pati. Naku, yun yung huwag na huwag mong pagsasawa. Ano yun? Yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Pag pinagsawaan mo yan, parang mo na rin sinabi na magsasawa din sa iyo ang Diyos. Pagamat hindi yun yung reality. Hindi ka susukuan ng Diyos. Amen. Kung ang tao sinusukuan ka ang Panginoon, hindi. Gagamit siya ng mga anghel, ipapadala niya sa iyo para ikaw ilahin palabas sa buhay mong dati. Wow! Hindi ka ba natutuwa? Galing! Pag may taong bumisita sa'yo, hindi para mamunta. Kung may taong bumisita siya, ang anghel ng Panginoon niya. Yes! I claim it. Amen. Tingnan niyo ang anghel ng Panginoon na ginawa ni Gideon doon. Pinakain ng ng papaitan. Alam niyo ba yun? Kasi kambing, lagyan ng sabaw, o di papaitan. Ano bang luto sa kambing? May sabaw, di papaitan. Amen. Gideon's commission. God's promise, sa verse 30, nandiyan yun eh. Sabi dito, sumugot si Gideon, bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawa kababalaghan ngayon? Tulad nung inalis niya sa Ehipto ang aming mga ninito. Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan ni Yahweh. Kung hindi, ay bakit matitiis niya kami pahirapan ng mga manjanita nito? Diba, wala siyang kwenta. Siya na nga yung tinutulungan eh. Minsan ganun, di ba? Ayaw, ikaw na tumutulog, huwag ka masama. Baligtad. Amen. Yung Gideon's commission ay mayroong pangako, God's promise and God's perception. Sinasabi. Amen. Halimbawa, nung nakilala mo si Lord, may sinabi pa si Lord, ako dati ano na lang po ako, talagang inano ako ng Panginoon doon sa Luke chapter chapter 18, yung that time, ang buhay ko noon, backslide po ako. Alam niyo yung mga sa akin, nakatalikod ako sa Panginoon noon. Pero nung gabi na yun, April 2002, ginatag po ako ng Panginoon noon sa salita niya. Ano yung salita niya?
Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng takot. Sabi ko, Lord, ako marunong manghuli ng isda. Pero hindi ko maintindihan yung sinasabi ko. Kaya tinanong ko yun doon sa nauna sa akin. Sabi niya yung salita ng Diyos sa'yo. Hindi ko naman alam, hindi ako naniniwala. Nabasa ko lang eh. Alas 2 ng madaling araw, nabasa ko yung ano na yun. Yun pala, ito na yun. Ayoko nga eh. Gusto ko magtrabaho lang para sa pamilya ko. Pero hindi pala din yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Talagang ito pala yun. Amen? Specific. May specifico siya kung natatanging paraan para sa iyo. Malay mo, isang araw, di ba, patayin ka ng Panginoon. Di ko alam kung saan. Pero nagsasabi din sa atin si Lord. Amen? Kung saan niya tayo dadalhin. Amen? Dito po kasi pinapagawa niya, di ba, sa book of Ephesians, may 5 doon eh. 5 minutes. Apostol, propeta, evangelista, guro, Pastor. tsaka pastor. Tingin mo, saan ka masaya doon? Saan ka fit doon? Yes. Amen? Amen. Doon ka dadali ng Panginoon. Amen. Pero, sa huli pa, babanggitin ko yan. Yung pangatlo po, Gideon's circumstances, meron din tayong ganyan. Gideon's commission, meron tayong ganyan, yung tinawag ka ng Panginoon. Sinabi sa'yo ng Panginoon, sino po dito yung nakatanggap ng pangako ng Panginoon? Amen. Alam niya sa akin, walang sinabi, pero sa misis ko meron. Yes. Pero syempre, lahat ng, ang Bible, punong-puno ng pangako. Amen. Amen. Pag nakita mo yung pangako ng Diyos dito, mga kapatid, i-claim mo yan para sa iyo. Amen. Specific, sabi ng Panginoon Yes. sa kanya, dadalhin ko kayo dun sa lugar. Hindi ba yung bayanan sinabi? Ano sabi sa'yo? Dating ano? Dating bayan. Ibig sabihin, hindi naman siya literally. Ibig sabihin, ang tunay na bayan natin ay yung bayan ng Diyos. Yes. Amen? Kaya lang, specific na, may lugar na pagdadala sa iyo. Noong una nga, sabi niya nga eh, ayaw niya. Kaya ako naman, wala naman akong tutol nun eh. Kung saan ako dali ng Panginoon noon, pupunta ako. Hanggang ngayon naman eh. Amen? Dapat gano'n. Kung saan ka dali ng Panginoon, pupunta ka. Yun. Amen. Gideon's commission. Okay? Pangatlo po, parang ganito, ilan sa inyo naguguluhan? Si Gideon meron din gano'n. Ano yun? Gideon's confusions. Amen? Verse 13 to 16. Sabi dito, sumugod si Gideon, ano ka, binagin ko na kanina, sumugod si Gideon, bakit ganito po ang buhay namin? Kung sumasami siya, bakit wala siyang ginagawa kung kumalagan? Parang sinabi mo na din sa Lord dyan, di ba? Bakit Lord, pray ako ng pray sa'yo, wala naman nangyayari. Di ba? Napagod ka na, parang sila Gideon, napapagod palagi. Doon po sa mga naglilingkod, mga kapatid, nakakapagod maglingkod. Pero hindi nangangahulugan, ihinto ka. Ihinto as in, ihinto talaga. Pwede kang huminto para ano? Magpahinga. Magpahinga ano? Pwede kang magpahinga na nasa Panginoon. Pero iba, nagpapahinga talaga. Nawala saan? Sa Panginoon. Dati, naglilingkod, ngayon hindi. Yes. Amen. Alam niyo po ang pagkakataon ng Diyos sa atin, laging bukas. Kung gusto mo maglingkod sa Kanya, bibigyan ka niya ng pagkakataon. Amen. Amen. Kumbaga si Gideon, sabi ko nga, parang tayo, parang ako. Siya ganun din, wala siyang kwente. Pero nagkaroon ng saysay ang ating buhay nung nakilala natin ang Panginoon. Yes. Siguro iba sa atin, may saysay naman ang buhay, pero wala pa buhay-buhay. Bakit? Wala si Kristo. Amen? Wala ang Panginoon eh. Kung naguguluhan ka, kung naguguluhan tayo katulad ni Gideon, ako din ang una naguguluhan. Pero habang lumalapit ka sa Panginoon, ipinapahayag niya sa iyo at sa akin yung mga bagay na gagawin mo. Yung gagawin natin. Amen? Kasi siya hindi niya pa alam eh. Kaya yun yung kanya tugon. Tinatanong niya, kung mahal kami ng Diyos, kung sinasamahan kami ng Diyos, parang kung Krisyano ako Lord, kung anak mo, hindi mo ako dadalhin dito sa ganong sitwasyon. Maligan ka kapatid pag gagawin sinasabi mo sa Panginoon. Alam niyo sa totoo lang, bakit ba sila nagkahirap-hirap?
gumawa sila ng kamalian eh. Gumawa sila ng mali eh. Diba? Tumalikod na naman sila sa Diyos. Ano nangyari? Poverty, persecution, powerlessness, kahirapan, pag-uusig, at kawalan ng lakas, kakayahan para mabuhay. Na-experience mo na ba yan, kapatid? Yung parang ayaw mo na mabuhay. Yun nga. Parang sinasabi mo rin yung salita, pag sinabi mong ayaw mo na magbukas, parang ayaw mo na magbuhay. Okay. Dahil sa kalagayan. Pero salamat sa Panginoon, ang gusto niya, magkaroon ng, bakit ba nagkakaroon ng ganon? Kasi ang tao, lagi nagsisisi sa huli. Yung realization niya, laging sa huli. Tama. Pero pa dito nagsisisi sa una. Hindi ba nagpapatay muna ako, nagsisisi ko. Pwede ko yun? Hindi. Lagi tayo nagsisisi. At naiintindihan natin ang buhay. Ay, kaya pala ako nandito. Ako din pala may kasalanan. Amen. Dapat ganun po. Kung anong sitwasyon natin, kung mahirap sitwasyon natin, mag-evaluate ka. Dahil kung bakit mahirap ang sitwasyon natin, kung bakit hindi maganda ang sitwasyon natin, tayo din po may kasalanan. Hindi naman pwede kasalanan ng kapitbahay mo yan kung bakit ka naghihirap. Yes. Hindi naman kasalanan ng kapitbahay mo kung bakit ka may sakit. Bakit may sakit? Masyado sa katawan eh. Amen? Issue dito, issue doon. Amen? Kaya nagkasakit. Pero salamat sa Panginoon, mayroong Diyos na nag-aayos. Amen. Amen? Sabihin natin sa kaliwat kanan natin, maayos tayo. Yung Gideon's confusion, yun ang yung kanyang questions. Yung kanyang napakaraming tanong. He questions God's presence. He questions God's performance. Diba? Sumasa amin si Yahweh. Bakit na kami tinitiis? Ino-question niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, huwag natin questionin yung kakayanan, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen? At huwag din natin questionin yung kanyang presensya. Sinabi niya na nga kay Gideon, di ba? Ako'y sumat sa iyo. Sabihin mo sa kalawang kanan mo, sumat sa iyo ang Diyos. Sumasa iyo ang Diyos. Glory, glory, glory. Amen? He questions God's perception. Alam mo, buti na lang, napaka-matimpiin, matiisin ng Panginoon. Alam niyo, salamat sa mga, ngayon ko lang na-realize, yung mga magulang, talaga namang grabe yung pasensya doon sa kanila nilang mga anak, sa kanila nilang mga asawa. Diba? Kaya saludo po ako sa mga magulang na gano'n. Kumbaga iniisip niyo palagi yung kabubuti ng kanyang mga anak. Amen? Kaya naman yung mga anak, lagi naman sinasabi, sundin natin ang ating mga magulang. Amen? Buti nga, wala kayo sa Mindanao eh. Sa Mindanao, pag ipag-aasawa, magulang na susunod. Diba? Bata pa lang, baby pa nga lang, ganyan pa lang. Alam na kung ano. Sino pa ang pakasawa niya. Sa Islam, ganun din, arranged marriage. Amen. Hindi lang, nasa malaka tayo. Okay? So, 14:15, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka, gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. May komisyon na nga eh. Hindi komisyon na, komisyon. Okay. Sinabi na ng Panginoon sa kanya, yung gagamitin ko, sabi naman ni Gideon, paano kung sila maliligtas? Eh, yung aming sambahayan, verse 15, ang pinakamaliit sa lingki ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Yun lang, hindi maganda yung tingin niya sa sarili niya. Amen. Malapit na tayo matapos. Huwag natin tignan ang sarili natin na mahina. Sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians chapter, magkamali ako, sinabi niya, kung kailan siya mahina, siya na may lumalakas. Dahil saan? Sa tulong ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Hindi ka mahina. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mahina. Hindi ka mahina, Pastor. Hindi ka mahina, Ben. Amen? Mahina, malakas ka. Bakit? May Diyos din. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Yes. Parang nakikita natin sa
Sabihin natin, si Lord lang ang malakas. Lord God. Amen? Yes, Lord. Glory, Huwag na glory. tayo huwag na tayo magtanong. Glory. Basta si Lord nagsasabi sa atin, huwag ka nang Yes, magtanong. amen. Amen. Amen? Eh siya nagtanong siya nung nagtanong. Ba't ganun buhay namin? Glory, glory. Amen? Ba't ganito buhay namin? Glory, glory. Mahina ako eh. Bakit ako pang ano? Wala nga kwento, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi hindi mo yung tinatawag na Gideon's conversion. Hallelujah. May pagkalito sa isip niya. May pagkalito ba? May naguluhan ba sa isip natin? Sa isip ninyo? Sa isip natin lahat? Lagi mo lagi kakandaan ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Hindi siya naman ito para maggulo. Nang-isipan ang buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Hindi pa siya magtanong. Pero yung tanong kasi, kung sa bagay, wala ka siyang idea, kumbaga doon sa sinasabi niya. Doon sa limitadong isip niya, sinasagot niya yung sinasabi ng anghel. Kaya lang hindi siya naniniwala sa sarili niya. Hallelujah. Amen? Glory. Glory, Lord. Dapat kumbinsihin natin ang sarili natin na tinawag mo tayo ng Panginoon. At kung tinawag ka ng Panginoon, huwag ka nang magtanong. Amen? Kung tinawag ka ng Panginoon, sigurado hindi ka niya mababayaan. Kasi tinawag ka ng Panginoon. Amen. Halimbawa ako, ang hirap ng pinagdaanan ko, pero salamat sa Panginoon, hindi naman siya nagpabayaan. Ganun din tayong lahat. Yes. Amen? Alam ka namang, kumbaga, anak ka ng Panginoon, pababayaan. May mga time lang na parang tilang binabayaan ka. Nag-isa, naitanong na din natin yun sa Panginoon. Pero hindi na totoo yun. Sabi ko sa kayo, ang Diyos ay hindi nagpapabayaan. Ang Diyos ay hindi nagpapabayaan. Kasi ang Diyos, pag sinasabi natin nagpapabaya siya, deception yun, pandaraya yan ng Diablo. Kailanman, mula pa sa simula, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya nga sila pabalik-balik, di ba? Aalipinin. Kukunin ng Panginoon. Babalik na naman sa kanilang masamang gawa. Kukunin naman ni Lord. Yung ba nagpapabaya? Amen. Basahin po natin ang istorya ng nakaraan para malaman natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen? Amen. So last na. Ito na yun para sa mga nagtatanong naman. Verse 18 to 21. Sabi dito. 18. Huwag muna kayong umalis at hahain. Hindi nga siya naniniwala eh. Huwag muna kayong umalis. Sabi niya dun sa anghel ng Panginoon. At hahainan ko kayo ng pagkain handog. Ihintayin kita, sagot ni Yahweh. Verse 19. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayo. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng punong insina. Verse 20, sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo. 20, sinabi sa kanya ng ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Gayun nga ginawa ni Gideon, verse 21, ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod, nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Natakot na naman siya kasi naku po, kasi nung time pag may nakakita sa Diyos namamatay. Opo. Amen? Akala niya ganun, kaya lang, representative lang naman yun eh ng Panginoon kasi gusto siyang kausapin in visible form ng Diyos. Kasi kung magsasalita ng tinig na, lalo siya matatakot kasi takot na nga sila, di ba? Dahil doon sa mga nagbubuli sa kanilang madyanita. Nung sinabi ni Gideon, nagulat nga siya, natakot siya. Verse 22, noon, naniwala si Gideon na anghel nga, verse 22, ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, inilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, Diyos ko, nakita ko ng mukha ng anghel ni Yahweh. Ngunit verse 28 po, sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag kang matakot, hindi ka sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot, hindi ka ano ba ibig sabihin? Nagkaroon ng COVID, na ano ka ba? Yeah. Hindi Hallelujah. naman ka ng Panginoon, kapag nagkasakit ka
galing ka ng Diyos. Yes! Tama yung salita ng Diyos, hindi. Hindi ka makakatawa. Wala masasalit sa iyo. Yung Old Testament time, namatay yung mga panganay. Yung sa mga may balot ng banal na dugo ng Yes! pero wala nasalili sa kanila. Yes! Amen. Pero yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang daming mga panganay na patay ng mga panahon na yun. Sabi nga, wala pang nare-report na gano'n. Siguradong payapa ang buhay mo. Uulitin ko yung salita, kung ang Diyos ay sumasayo, siguradong payapa ang buhay mo. Sino po gusto mo? Amen. Sumigaw ng shalom. Shalom! Shalom! Hallelujah! Amen. Shalom, kapayapaan. Si Yahweh ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda ng istorya ng buhay ni Gideon. Tayo po ito ngayon. And Gideon is a confirmation kung ano yung buhay meron tayo ngayon. Amen? May mga pangyayari sa buhay natin. Ngayon, kahirapan siguro kasama mo na din yung kahirapan, karamdaman. Minsan, kamatayan, ang mahal sa buhay. Diba? Inuusig ka. Ang inuusig ko, yung gumagawa ng, sa kabila ng ginagawa mong tama, may mga nasasabi pa sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabing makapagkamali tayo ng intindi. Minsan, akala natin tama ang ginagawa natin. Kaya pala may umuusig sa atin kasi akala mo tama, mali ka pala. Amen? Kaya kung tama naman yung ating ginagawa at sang-ayon sa kalooban ng Diyos, inuusig ka ba? Huwag mo lang yung pakinggan. Manatili ka sa presensya ng Panginoon dahil ang Diyos nagtatanggol po yan. Yes! Ang Diyos tumutulong. Yes! Ang Diyos ay kumakalinya doon sa mga inaapi. Yes! Amen. Dahil alam niya kung sino yung tama. Amen. Maaaring siguro, sa ngayon, tagal ko sa atin, matagal na sa Panginoon, at hindi pa rin alam kung ano yung kanyang kategorya bilang tao. Ano ba? Ano ba tayo? Ikaw ba ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan? O hanggang ngayon, ikaw ay sumasamba sa Diyos ang ginawa ng tao? Paulit-ulit na ginawa yan ng bayang Israel. Kung bakit hanggang ngayon, paulit-ulit na ginagawa ng tao? Dahil hindi nila binabasa ang istorya ng totoo, ang salita ng Panginoon. Kapag binasa ng tao ang salita ng Diyos, makikita nila, marirealize nila. Na ikaw man noon, dahil hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, sumasamba tayo sa mga ginawa ng tao. Hindi ko sinisilaan ang relihiyon. Dahil pagdating natin sa langit na destinasyon natin, hindi niya tatanungin kung anong relihiyon meron ka. Kung anong ginawa mo sa lupa. Anong tunay na kalalagayan mo sa kanyang banal na harapan. Sino ka sa kanyang harapan? Amen. Kaya nasa oras na ito, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi nangyayaring himala sa kanyang buhay. Binabago siya noon sa dati niyang pagkatao mula sa bagong pagkatao. Dating masama, nagiging mabuti sa tulong ng Panginoon. Alam ko marami sa atin naguguluhan hanggang ngayon. O ano man yung paguluhan sa isip mo ngayon, kapatid? Lalo na doon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. O ano bang sitwasyon sa pagdistansya ng buhay mayroon ka, kapatid? Ang Panginoon sa iyo ay nakikinig. At pwede mong sabihin sa Kanya kung anong meron ka ngayon. Anong pinagdaraanan mo ngayon? Naguguluhan ka ba? Bibigyan ka niya ng kapayapaan. May mga tanong ka ba sa Kanya? Sasagutin ka niya katulad ni Gideon. Sinagot siya sa kanyang mga tanong. At doon sa mga tinawag ng Panginoon, kapatid, kung tinawag ka ng Panginoon, alam mo sa sarili mo yan. Mahalin mo, lakaran mo, pangkalahatan sa atin lahat. Mahalin natin, yakapin natin, ipaglaban natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Huwag kang kailanman tatalikod sa Kanya.
Katulad ng bayang Israel, mga kapatid. Paulit-ulit sila nagkasala. Paulit-ulit sila tumalikod sa Panginoon. Pero paulit-ulit pa rin silang pinatawad ng Diyos dahil mahal sila ng Panginoon. Sa oras nito, mga kapatid, kumbinsin mo yung sarili mo na tinawag ka ng Panginoon. At sa oras na ito, sama-sama natin itaas ang ating mga kamay. At ibigay muli sa Panginoon ang ating mga buhay. Lord, sa oras po ito, narito kami. Alam namin, ito po yung paalala mo po sa amin. Dahil ang mga nangyayari sa aming panahon, kung aming titignan sa aming limitadong kaisipan, ay hindi namin alam kung anong aming gagawin. Subalit, ayahan niyo po na aming ipaalala sa aming mga sarili sa pamamagitan ng salita mong naiyak sa umagang dito na kami na iyong tinawag na hindi mo kami pabayaan, Panginoon. Katulad ng bayang Israel, Panginoon, na paulit-ulit na nagkasala. Sila'y paulit-ulit na nagdugo sa Panginoon dahil sa kanilang mga kasalanan. Subalit nagpapasalamat kami dahil ang Diyos nila noon ay Diyos din namin ngayon. Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa aming lahat. Kaya nga po, Panginoon, sa oras at araw nito, salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pagkatawag mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa istorya ng nakaraan, Panginoon, na aming pinag-aaralan. Ito po, Panginoon, ay isang palatandaan, Panginoon, na mula pa noon, ikaw po ay Diyos na. Ikaw po ay nag-i-exist, Lord God. Yes. Katulad po ng pananaw ni Gideon, ng time na kinausap mo siya, Panginoon, hindi siya naniwala sa iyo, Lord God. Balit kami, Panginoon, mula sa aming mga puso, buong isipan, Panginoon, naniniwala kami, nananampalataya kami, na kami bilang iyong mga tinawag mo, Lord God, ay hindi mo mababayaan. Lord, sa taon na ito, hayaan niyo po, Panginoon, ikubit namin ang aming mga buhay sa inyo, ipagkatiwala namin sa inyo lahat sa pagkatalap namin, Panginoon, na wala kaming ibang magagawa kundi magtiwala sa inyo lamang, Panginoon. Salamat po sa pagkatawag mo. Sa oras na ito, Panginoon, purihin ka, takilain ka, sa iyo po ang aming buhay, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, makakunan po tayo. Sa mga tagapakinig natin, na patuloy na sumusubaybay kada linggo sa naabot, maging sa buong mundo, magpalain po kayo ng Panginoon at magandang araw po, magandang umaga po sa ating. God bless us all.